Gandang araw sa atin mga ka-TH, at once again, this is Saiko no Torrehanta. Welcome back sa aking YouTube channel. Pasensya na kayo mga ka-TH at medyo maingay ang area dahil meron kasing sapa dyan banda. Kaya meron kayong maririnig na hagashas ng tubig. At ang ipapakita ko sa inyo, itong bihira na markers na makikita natin sa area. Ito mga ka-TH, ganyan kalaki ang bato na pinag-ukita ng markers. Actually, ito mga ka-TH, dyan banda hinukay na ito ng mga kapwa nating ka-TH, pero hindi nila masyadong naiintindihan kung ano ang mga meaning sa ganitong klase ng mga markers dahil ito lang ang kanilang nakikita sa area. Yan mga ka-TH, yung lines na yan na sabi ko mata ito, pero kakaiba ang pagkagawa ng mata. Ito ay modified eye mga ka-TH na kadalasang ginagamit ng mga Japanese para pagtukoy ng exact spot na kanilang huhukayin kung sila ay makabalik dito sa Pilipinas mga ka-TH. Ito, kung makikita ninyo, ito ay makahalintulad natin sa mata mga ka-TH, at ito ang pinaka eyeball, pero kakaiba ang pagkagawa. Ito ay letter U mga ka-TH, yan, at merong double dyan na letter C. Yan. Lumalakas na ang kulog at kidlat dito sa area na ito, parang malapit ng umuulan mga ka-TH. At ito, merong nakaganyan na merong tinuturo dito banda. Ito ay letter C, nakaganyan. At ito ay U mga ka-TH at merong letter C. Meaning, itong eye marker na ito, meron itong tinuturo mga ka-TH na spot. Kaya yan ang puntahan natin mga ka-TH para makita natin ang mga coordinate marker. Dito mga ka-TH, yan ang tinitingnan. Diyan banda, merong mga markers na nakita namin. Yan. Pasensya na kayo mga ka-TH at maingay ang area dahil merong sapa dito. Yan. Dahan-dahan lang sa ganitong klase ng mga area mga ka-TH, lalo na kung merong mga lumot ang mga bato sa area. Yan ang nagsilbing pinaka-markers ng mga Japanese mga ka-TH. Ganyan talaga pag meron silang mga buried site or mga tunnel sa area, meron nilagay ang mga Hapon na malalaking markers sa lugar para madali nilang matandaan kung saan banda ang kanilang hahanapin mga ka-TH. Napakadulas naman ng area na ito. Yan, dito tayo. Yan ang bato mga ka-TH. Doon banda ang sinasabi kong eye marker, modified eye marker mga ka-TH. At dito tayo galing sa markers na mata mga ka-TH. Yan, galing dyan mga 20 meters siguro, tansa ko lang, galing doon sa mata na markers patungo dito mga ka-TH 20 meters. Itong area na ito ang tinuturo. Kung makita ninyo mga ka-TH, mabato yan, talagang set up yan ng mga Hapon. At kung tingnan ninyo itong isang marker dito, yan, heart marker yan mga ka-TH, nakaganyan. Yan, heart marker, hinukay namin para makita. At patulis dito banda, nakaganyan. At dito sa gitna ng heart mga ka-TH, ito ang tingnan ninyo sa treasure hunting dahil ito ay magbibigay ng direksyon.
itong cut na ito. Yan. Nagbibigay yan ng direksyon dyan banda. Pero sa ibang anggulo, kung makikita natin patulis yan, merong tinuturo dito banda. Pero ganyan na mga hapon mga katiits, merong logical na style ang mga hapon, kaya hindi yan nagtuturo ng tamang spot. Kaya tingnan ninyo kung merong mga slash katulad niyan mga katiits, cut talaga yan, kikita ninyo ito, cut ito patungo dyan banda sa merong nakaumbok na mga bato dyan mga katiits, merong mga harang na mga bato. Sinigurado ng mga Japanese mga katiits na hindi talaga mabuwal ang bato na ito na nilagay nila. At dito yan ay passage sign, kaganyan. Kaya hindi na tayo pumunta pag ganito ang markers na makikita ninyo sa area, hindi na kayo pumunta sa iba pang lugar. Ito na mga katiits ang dapat paghukayan, dahil itong cut na ito nagsilbing arrowing ito. Itong heart marker at itong bato na ito parang iisa lang at hinati mga katiits. Ito ang pinagbasihan ko na iisa ito, itong cut na ito. Dito ito mga katiits, pag binabalik dyan, maging buo yan. Kaya sadyang hinati ito para maging markers ng mga Japanese bilang passage marker. Pero ang pinagkaiba dito mga katiits, dahil kung tingnan ninyo ang pagkagawa ng passage marker ay nakaganyan. Yan ang tingnan nyo mga katiits, dahil delikado yan pag ganyan ang klase na markers na makikita ninyo sa lugar, dahil yan ay trap marker. Hindi natin sigurado kapag hindi natin hinukay kung ang mga bato ba yan na yan ang trap or mga poison. Dahil kung tingnan niyo mga katiits, meron pang nakalagay na bato sa ilalim ng napakalaking bato. Ito ang pinakamalaking bato, at makikita natin meron pang nakalagay dyan sa ilalim para hindi mabuwal ang napakalaking bato na ito. Kaya set up talaga ito mga katiits. Yan ang tingnan ninyo, set up yan ng mga Japanese Imperial Army na nandito sa lugar. At kailangan tingnan talaga ninyo ang sapa, nakakurba yan mga katiits, galing dyan patungo doon, nakakurba ang sapa. Yan kadalasan ang mga markers ng mga Japanese, ang nakakurba na sapa mga katiits, para madali nilang tuntunin ang pinaglagyan nila ng deposito or mga tunneling system na ginawa nila sa gilid ng mga sapa. Dahil ang ganitong klase na markers mga katiits, trap talaga ito. Ang ganito, ang passage talaga ay straight na nakaganyan ang pagkakat. Pero ito ay tatlo ang ibig ipapahiwatig nito mga katiits. Trap na mga bato sa paligid, poison at tubig. Dahil kung makikita natin, merong sapa dyan, pwede silang maglagay ng butas patungo din sa ilalim kung ito ay hukayin mga katiits. Yan ang problema sa mga treasure na andyan sa mga gilid ng mga sapa, dahil meron talagang mga trap na nilagay ang mga Japanese sa area na kanilang pinaglibingan ng kanilang mga deposito. Yan ang dapat natin tandaan. At ito ang pinakamalupit mga katiits na nakita ko. Yan na markers na sinasabi kong U yan mga katiits, letter U yan. At merong dalawang dot. Sana meron kayong makukuha na kaunting kaalaman dito mga katiits sa pinapakita ko sa inyo mga markers. U yan na markers, at merong dalawang dot
Yan ay nagpapahiwatig na mayroong poison kapag ito ay hinukay na area. Kaya tingnan pa namin kung ang may-ari ng lupa na ito ay pumayag ba na hukayin namin ito. Dahil marami naman ang aking mga kasamahan, mga ka-TH, na pwede kong ipahukay ang area na ito sa aking mga kasamahan. Yan ang setup, harrowing system na tinuro dito. Arrow yan, mga ka-TH. Pero kapag binaliktad mo, merong passage na nakaganyan at tinuro ang tamang spot o area na dapat paghukayan para makaiwas sa mga trap. Kapag dito kasi hinukay sa ibaba na bahagi, mga ka-TH, lahat ng mga bato na andyan dito yan papunta, lalo na medyo may pagka lambot ng lupa dito sa area na ito. Yan. Kaya delikado, mga ka-TH. Yan ang sinasabi kong stone trap. Mahulog yan lahat, mga ka-TH. Kailangan dito talaga sa ibabaw na bahagi kunin ang mga bato na yan. Kapag meron kayong makikita na ganitong klase na mga setup, sana, mga ka-TH, makatulong ang lahat ng mga video ko na ginawa dito sa aking YouTube channel. Dahil ito, mga ka-TH, ay lahat ay aking mga experience sa aking mga area na ginawan ko lang ng mga vlog, at humanap ako ng mga markers dito sa amin para meron naman akong kaunting maiambag dito sa aking YouTube channel sa lahat ng mga kapwa nating mga ka-TH na laging nanonood at sumusubaybay dito sa aking mga ina-upload na mga video. At balik tayo, mga ka-TH, sa lugar na merong mata na markers doon. Balik tayo. Medyo madulas talaga, mga ka-TH, kaya kunting ingat lang sa mga area na ito, lalo na sa mga ahas, mga ka-TH. Meron pang butas dyan, medyo may kalaliman na butas, mga ka-TH. Baka meron pang ahas dito. Yan, dito yung mata na markers. Yan, nasa ibabaw ito na bahagi. Yan, ito yun, mga ka-TH. Ito yung U na sinasabi ko, eye markers at letter C. Diyan ando ng spot east at west area, mga ka-TH. Yan ang combination, silangan at kanluran. Yan lang po. Maraming salamat, mga ka-TH, sa pagtitiwala dito sa aking YouTube channel, Golden Philippines Treasure and Food. God bless ulit sa atin, mga ka-TH, at ingat kayo lagi.